Hello guys! I-share ko nga lang sa inyo kung paano ako nakawala sa 29 na loan sharks. Story time muna tayo mga ka-Insta review. Gusto kong ibahagi sa inyo ang personal kong kwento kung paano ako nakawala sa utang mula nga sa 29 na loan sharks at online lending apps. Kaya sana maging inspiration ito lalo na sa mga dumaraan din sa parehong sitwasyon, sa parehong experience na naranasan ko before. So way back 2020 mga ka-Insta review, panahon ito ng pandemic. Then, grabe talaga. I mean, halos lahat apektado tayo, no? Kami ng asawa ko kasi pareho din na nawalan ng trabaho. At syempre, kailangan pa rin natin na kumita, no? Pero wala talaga eh. Pumasok kami sa maliit na business naman. Pero kasi, dahil sa sobrang higpit ng galaw, hindi rin ito nagtagal. Then, nagsara din mga ka-Insta review. So, doon nagsimula ang lahat. Yung tipong napilitan na lang akong umutang sa isang loan app na may 7 days na terms. And imagine mga ka-Insta review ha, approved daw ako ng 1,500 pero ang natanggap ko lang talaga ay nasa 860. Grabe no, ang laki ng kaltas agad, hindi pa man due date, pang 5 days pa mga ka-Insta review, nagsimula ng tumawag ang mga collector at napakarami yung mga tumatawag at nagte-text ha. Sunod-sunod na tawag at text at minsan kahit gabi mga ka-Insta review. Eh wala talaga akong pambayad no, kaya ang ginawa ko, naghanap ulit ako ng iba pang loan app para pambayad doon sa una. Pero syempre, kulang pa rin mga ka-Insta review kasi yung isang app 1,000 lang ang first loan. Humanap na naman ako ng isa pa na loan app at doon nagsimula ang cycle mga ka-Insta review. Yung tapal dito, tapal doon, hanggang sa dumami ng dumami, umabot ako sa 29 na loans at halos umaabot ito ng 200,000 or nasa 200,000 yung naging utang ko. For almost 6 months yun mga ka-Insta review ha. Grabe ang stress, hindi ako makatulog, lagi din akong kinakabahan bawat ring ng cellphone, lalo na kapag nagme-message sila sa messenger. So naka-encounter din kasi ako ng ganun. At minsan pa nga, may mga pananakot at harassment. So, parang halos mawalan ako ng pag-asa mga ka-Insta review ha. Buti na lang talaga, nakabalik din sa work si Hati. So, parang after 6 months na yon. Pero syempre, hindi rin sapat kasi sobrang daming utang, di ba? At ang lalaki talaga ng mga charges. So, parang ang hirap lang bayaran yung umutang ka ng maliit, tas ang laki ng patong. So, ang ginawa ko, sinulat ko lahat yung mga utang ko, lahat ng loan apps kung saan ako may utang. Pinili ko din kung alin ang legit, yung may mababa yung charges at hindi nang haharas. Sila yung inuna kong bayaran mga ka-Insta review ha. At ngayon, yung mga OLA na sobrang taas ng interest at panay ang harassment, ang ginawa ko, ibinalik ko lang talaga kung magkano yung inutang ko. So for example, 1,500 pero lang ang matanggap ko ay nasa 860 or 900. Yan lang yung binabalik ko yung 900. So hindi ko na binayaran yung sobra-sobrang charges, no? At yung iba pang loan apps mga ka-Insta review na ilang beses ko nang nautangan na napakalaki yung mga charges or sobra-sobra yung mga nakaltas nila sa akin sa mga fees, eh ba hindi ko na binayaran mga ka-Insta review kasi nga last loan ko. Diba so halimbawa, ang total ko or ang nakuha ko lang sa kanila ay 8,000. Pero ang nabayaran ko ng buo is 15,000 dahil sa dami ng mga charges, eh para sa akin kasi bayad na yung last loan ko. So, after nun mga ka-Insta review, nagpalit ako ng cellphone number. At yung mga ibang nanghaharas pa rin sa messenger, so ang ginawa ko is binablock ko sila. Then, nagpalit ako ng Facebook mga ka-Insta review. Nag-deactivate ako ng Facebook account ha, and gumawa ako ng ibang Facebook account. Kaya nga, nakalaya na rin ako. So ngayon, happy life na mga ka-Insta review, no? Dahil nga sa cycle na ganun, na ginagawa ng iba't ibang mga loan apps. So ako na rin yung nag-decide ha, na yun nga kagaya nung sabi ko kanina, na yung mga ibang loan apps nga, na ilang beses kong nahiraman, like 5 beses, 6 na beses, tinotang ko lahat kung magkano ba yung mga nabayaran ko sa kanila. Kunwari, sa unang loan ko is nakutang ako ng 1,500. Then, sa pangalawang loan ko, naging 3,000 or tumaas daw yung pwede kong mahiram, 3,000, 5,000 hanggang 7,000 hanggang maging 9,000 pesos. Pero kasi, yung amount na sinasabi na nila na pwedeng mahiram is that hindi nila dinidisburse ng buo. So, halos kalahati lang yung dinidisburse nila. So, ang ginawa ko, kasi nga, ng mga first loan ko, second loan, yung mga third loan ko, ay binabayaran ko talaga pati yung mga interest and yung mga charges niya. So, ito,
nung last loan ko nga na yon, napaisip na lang din ako, or ako na yung nag-decide sa sarili ko na, babayaran ko pa ba to? And sobrang laki yung nakuha nila sa akin. Kasi nga ilang beses na akong umutang sa kanila at binabayaran ko pati yung mga interest, pati yung mga nagsisilakihang mga charges. Kaya nga nag-decide na lang ako na yung last loan ko ay hindi ko na lang bayaran, di ba? Kasi parang bayad na ako dun sa mga interest at yung mga charges na na nakuha nila sa akin. Ang sinesya ko ito sa inyo para may apply nyo din kasi baka meron din sa inyo yung mga dumaranas or meron din napakaraming loan ngayon sa iba't ibang mga loan apps at I'm sure marami yung mga nagme-message sa inyo, yung mga tumatawag sa inyo dahil yung ibang loans nyo ay malapit ng due date or due date nyo na or nag-post due yung ibang mga utang nyo at may mga nanghaharas na collector so hindi may iwasan yan. And so mag-decide ka na lang kung babayaran mo pa ba or hindi. So ayun na, kagaya ng ginawa ko is binayaran ko yung mga legit, yung mga nagpautang sa akin na hindi ako hinaharas, yung hindi nila ako tinatakot at hindi ganun kataas yung mga interest at yung mga processing fees niya kagaya ng Tala. Binayaran ako ng Tala, hindi naman ganun kataas yung mga interest at yung mga charges niya kaya binabayaran ko talaga at binayaran ko talaga lahat yung mga utang ko. At ganun din nga sa GCash, umutang din ako sa GCash pero dahil nga mababa yung mga charges niya, binayaran ko din talaga lahat. At yung mga bagong loan app na nautangan ko na matataas yung mga charges niya at yung interest, ang ginawa ko ay binalik ko lang sa kanila kung magkano yung amount na inutang ko. Kahit marami silang message sa akin, kahit ang dami nilang mga sinasabi sa text messages at natagtad ako ng mga calls, sinauli ko lang talaga kung magkano yung amount na kinuha ko sa kanila. Minsan nagdadagdag ako ng 100 pesos para yun na lang din yung parang interest or charges nung iutang ko sa kanila. Pero hindi ko binayaran yung grabing 40% or 50% na interest at processing fees niya. Kasi ako kayo mo 7 days lang, tapos pagbabayaran nila ako ng ganun kalaki. And then, ayun na nga, yung last na, yung tipong iba't ibang mga loan apps na nautangan ko, na paulit-ulit ko nang nautangan, yun nga, tinotan ko lahat kung magkano yung naibigay ko sa kanila or yung nabayaran ko na sa kanila. Kasama yung mga charges. Then, yun nga, yung last loan ko, hindi ko na binayaran kasi parang iniisip ko na lang na sa dinami-dami or sa laki ng mga charges at yung mga interest, yung mga fees na binayaran ko sa kanila nung first and second at third loan ko, parang yun na yung bayad doon sa last loan ko. Diba? So, happy life na. Nakawala ako doon sa 29 na loan. Diba? Na halos umabot ng 200,000 pesos daw kung isasama yung mga charges niya, yung mga interest. So, huwag na lang din kayong matakot kung i-message nila yung mga kakilala nyo or yung mga nilagay nyo na personal references. So, magpaliwanag na lang din kayo. So, sa case ko, sinasabi ko talaga sa kakilala ko before, sa mga kaibigan ko na, sorry kasi nakuha ata, meron akong in-applyan na ganito. Tapos, hindi ko alam na nakuha pala nila yung contact number or yung mga number na nakalagay sa cellphone ko. Tapos, pinagme-message pala nila. And, sa totoo lang, hindi lang ikaw yung na-message. And, actually, nahihiya ako, kaya nga ako humihingi ng sorry. So, for naintindihan naman nila, yung paghingi ko ng sorry sa kanila at sinabihan ko na lang din na kung sakali na may mag-message pa sa inyo, disregard nyo na lang. Okay? So, pwede nyo rin sabihin na, ayan, nawala kasi yung cellphone ko or nahack kasi yung account ko tapos may mga nagme-message daw na ganyan. So, yun yung ibang mga pa-eme reason ko before. Sabi ko, nahack kasi yung account ko, ewan ko kinuha ata nila yung mga infos, pati yung mga nagme-message sa messenger. So, lagi akong sinasabi na, hala, nahack yung account ko, tapos kaya sila nag-message sa inyo. So, ganun, gawa na lang din tayo ng iba't ibang mga reasons, no? Yung pwede nating sabihin, di ba? Para, di ba, medyo katanggap-tanggap at hindi sila masyadong magalit sa atin kung hindi man sinasadya na mini-message sila dahil nga sisingilin, no? Yung mga kakilala nyo. So, gawa na lang din kayo ng ibang mga reasons. At eto na nga, kailangan nyo i-deactivate na yung mga Facebook account nyo at gumawa na lang din kayo ng bago. I-add friend nyo yung mga kakilala nyo or yung mga close friend nyo talaga, yung mga kapamilya nyo na maging friend nyo doon sa bagong Facebook account nyo. So, i-goodbye nyo na lang yung dating Facebook account nyo. As long as naibalik nyo naman yung amount or yung natanggap nyo lang. Kunwari, approve ka daw ng 3,000 pesos pero ang natanggap mo lang ay nasa 1,600. So, ang isa sa uli mo lang ay yung 1,600. Huwag mo nang ibigay, huwag mo nang bayaran yung buong 3,000 pesos kasi hindi mo naman natanggap ng buo. Okay? So, kung sakali naman na magdemanda sila or kung ano-ano yung mga sasabihin nila, hindi haharapin nyo sila, di ba? Harapin natin sila. Hindi naman tayo matatakot sa ganun kasi nga binalik naman natin yung pera na nakuha natin sa kanila. Okay? So, ayun lang para huwag kayong matakas. So, sinare ko lang din sa inyo kasi way back na ng pandemic, isa ako sa mga nalulong, di ba? Isa ako sa naging biktima din nitong mga iba't ibang mga loan sharks, di ba? Isa lang yung inutangan ko pero lumobo ng lumobo dahil nga kapag hindi ka nakabayad doon sa first loan mo, may magte-text sa inyo na approve ka daw yung loan mo ulit doon sa isang loan app. Kaya i-click mo nga lang daw
daw yung link nila para i-download yung app at kunin yung approve amount. So, parang ganun yung nangyari sa akin, ha. So, ayan na, approve naman ako sa pangalawang loan ko, pero kulang pa rin pambayad ko doon sa first loan ko. Kaya naghanap pa ako ng isa pang loan app para mabuo ko na mabayaran yung first loan. So, ayan, nabayaran ko yung isang loan ko, pero may dalawa akong loan pa. So, ang gagawin ko ngayon, pagdating ng due date or within 7 days, maghahanap pa ako ng 3 na loan app para mabayaran yung dalawang loan ko. So, naging ganun na lang din yung cycle na hanggang sa dumami nga yung nautangan ko. Pero ayan, sa wakas, naging free na rin tayo. Happy life na rin tayo ngayon. Kasi dahil nga doon sa ginawa ko na parang nag-decide lang din ako sa sarili ko na huwag nang bayaran yung ibang loan app na paulit-ulit kong nabayaran na malalaki yung mga charges yung nakuha nila sa akin. At yan nga, yung iba naman, yung mga bagong loan app na labas, tapos nautangan ko, ang binalik ko lang sa kanila ay yung kung magkano lang talaga yung natanggap ko. Alam nga naman, magbabayad ako ng 3,000 pesos, no, na ang natanggap ko lang ay 1,600. Diba? So, ganun lang. Kung sakaling nag-post due yung loan nyo, okay lang yan as long as maisauli mo kung magkano yung natanggap mo. So, ganun lang. At minsan nga, naiisa ko yung mga talagang sobra-sobra yung harassment na, yung mga sobra-sobra yung harassment and yung mga may pananakot at talagang tinatagtad ako ng mga texts and calls at minsan nagme-message sila sa messenger at nagte-text pa sila doon sa mga kakilala ko, yung mga contact number na nasa cellphone ko, abay hindi ko na binayaran din talaga. So, sana makatulong yung video na ito sa inyo para makawala na rin sa iba't ibang mga loan apps. At ito lang mga ka-Insta review, ha, kung sakali na nakaka-experience ka ng depression ngayon dahil nga sa iba't ibang mga loan apps, please lang, huwag kang ma-depress kasi nga kakampi natin ang gobyerno at yun nga sa katunayan ay talaga namang ginagawa ng gobyerno ang kanilang makakaya para mag-iba itong iba't ibang mga loan app, yung mga loan sharks nga na nagsisilabasan sa Google Play Store at sa App Store. At ayun nga sa katunayan ay napakarami ng hearings na nangyayari ngayon sa Senado, sa Congress, para nga sa pag-iba or para mapahinto itong iba't ibang mga loan apps na may mga matataas na interest. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo mga ka-Insta review, ha, na may pag-asa laging makalabas sa utang, okay? So huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi kahit parang imposible, ang importante kasi is magplano tayo, isulat kung saan tayo may utang, kung saan kayo may utang at unahin ang dapat unahin yung mga legit, di ba? Encouragement lang mga ka-Insta review, ha, na sa lahat ng dumaraan ngayon sa ganitong sitwasyon ay please lang, huwag niyong hayaan na lamunin kayo ng stress, okay? Huwag kayong matakot sa mga collector, lalo na sa mga abusado, di ba? Kasi nga, tandaan nyo ito, ha, hindi kayo nag-iisa. Sa mga patuloy pa rin tinatakot o hinaharas ng mga loan shark sa collectors, huwag kayong matakot kasi nga kakampi natin ng gobyerno. So, ang katunayan kasi mga ka-Insta review, sunod-sunod ngayon ang mga hearings sa Senado at maging nga sa Congress. At kung mapapansin nyo sa iba't ibang mga news, marami yung mga ginagawa ng gobyerno para gibain ang mga abusadong loan app na ito. Kaya nga, imbes na matakot at problema ka sa kanila, magsumbong ka sa kinaukulan. Okay? Mas lalo ngayon na napakaraming batas at regulasyon ang ginagawa para nga protektahan tayong mga borrowers. So, yun nga, huwag kayong mawalan ng pag-asa at kung dumaan na kayo sa sitwasyon ko noon, tandaan mo, may liwanag sa dulo ng tunnel. Okay? So, hindi man madali pero kakayanin. Kaya nga, kapit lang. Pray hard at huwag kang sumuko. Kaya nga, kung ako ay nakawala sa 29 na loan sharks, kaya mo rin. Huwag kang matakot, huwag kang sumuko kasi nga nasa side natin ang gobyerno. At lagi mong tandaan nga mga ka-Insta review, mas mahalaga pa rin ang peace of mind kaysa sa takot na dulot ng mga abusadong loan apps. Kaya tawanan mo lang sila, okay? Huwag kang paapekto. And lang, anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button sa like nyo din po yung video at huwag niyong kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!